Sa labas ng kanilang bahay, naghihintay si Ipiw na makauwi ang nakababatang kapatid na si Realin mula sa paaralan. Aakyat kasi sila sa bundok para tulungan ang kanilang ama na maghanap buhay. Tirik na tirik ang araw at malalaking bato ang kailangang daanan. Tuusin yung sitwasyon kapag tag-araw dahil tuyo yung lupa. Pero isipin nyo na lang kung ano yung hirap na pinagdadaanan ng mga bata kapag panahon na ng tag-ulan. Kailangang tumigil-tigil ni Ipiw para habulin ang kanilang hininga. Ano yung gusto mong isipin lagi na para labanan yung pagod? Sana makarating na ako kasi nakakapagod po kasi. Masakit sa leeg tapos sa likod. Lalo po pag walang sapin. Minsan po bumabaliktad yung karga ko. Si Ipiw huminto sa pag-aaral ngayong taon at dahil 2 beses siyang natigil sa pag-aaral, inabutan na siya ng nakababatang kapatid na si Realin sa grade 5. Paon-ahon kami dito sa bundok. Nahihirapan naman din po ako. Gusto ko rin po makatulong sa magulang ko. Minsan po, wala po kaming bigas. Umuutan na lang po kami. Mabato, masukal, matarik na bundok. Ganito yung hirap na pinagdadaanan ng mga batang nagkakawa. Para lang kumita ng maliit na halaga. Pero para sa kanila, ang maliit na halaga na yon ay malaking tulong na para sa kanilang pamilya. Pagdating sa taniman, kumuha na ng mga bunga ng saging ang kanilang ama na si Mang Rihiyo. Ito ang ibababa ng mga bata para ibenta sa halagang 20 piso kada kilo. Ilang sako yan? Minsan po 2 bilig po. 2 bilo. Ibig sabihin 2 sako? Hindi malaking sako po. Mas malaking sako pa dyan. Opo. Kailangan organisado yung yung pagkakasalansan. Opo, para po di masakit. Kadalasan ilang sakong binubuhat mo? Ipiw? Ilang sako? Isa lang po. Pag sa uling naman po, 2. Ilang taon ka na nga? 13 po. Pero parang maliit ka sa edad mo, no? Opo. Dahil kaya sa kakabuhat ko? Sa kakabuhat na po ito. Pagkaayos sa kalakal, naggawa o binuhat na ng magkapatid ang mahigit tig 20 kilo na sako ng saging sa kanilang ulo. Mabigat nga ito. Mabigat to. Okay ka lang? Okay ka lang? Tala? Okay lang? Hindi nga sakit sa leg, okay lang to? Okay lang? Naya? Opo. Sige.
Tignan mo kung gaano kabilis yung mga batang yan. No? May karga pa yan ha. At yung karga nila, halos kasing timbang na rin nila. Angat mo. Pagdating sa bayan, sandaling tumigil ang magkapatid para magpahinga. Kadalasan mga ilang hinto kayo, ilang pahinga? Minsan po, 5. Babalik lang yung lakas. Opo, pag ginaon kayo pagod. Paano pag ganito nga, mainit, sobrang init, panahon ng tag-init? Papahinga po kami ng matagal. Muling sumabak ang magkapatid sa pagbubuhat. Ramdaman ng hingal at pagod. Maingat na tinawid ng magkapatid ang makitid na tulay. Isang maling hakbang kasi, pwede silang mahulog sa malalim at rumaragas ang dam. Maya-maya pa, tila hindi na naman kinaya ng magkapatid ang pagod. Kaya tumigil sila nang makita ang ilog para magtampisaw sa gitna ng mainit na panahon. Panandali ang kinalimutan ng trabaho at naging musus muli ang magkapatid. Maswerte ang mag-aama dahil pagdating sa kanilang bahay sa tabi ng dam, isang buyer na ang nag-aabang sa ibinaba nilang mga saging. Bagong dating? Bago lang yan. Magkano tayo ito tayo? Ano? Bigyan mo lang ako may kilo. 400 piso ang ibinayad kay Mang Rihiyo para sa isang sako ng 20 kilo ng saging. Ito raw ang pangkaraniwang kita niya sa isang araw. Sa'yo ha. Kano kayo nito? 50 po kami. Parang hindi kayo. Masaya mo kayo? Apa. Ano gagawin mo sa 50? Bibigyan ng pagkain. Babaon ko bukas. Bibigyan ko po ito ang mama. Para kay Rayalyn, ang pagkakawa ang isang paraan para makatulong sa pamilya. May mga pagkakataon daw kasi na kape at kanin lang ang panlaman tiyan nila. Parang hirap yata matulog na buto. Naiyak po kasi pero nadamay po kasi pamilya ko kasi sila rin pala ubutuman din. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, papataas ang kaso ng child labor sa bansa na may edad 5 to 17 years old. Noong 2020, nasa mahigit 870,000 ang child laborer sa bansa. Tumaas ito sa 1.37 million noong 2021 at nakapagtala naman ng 1.48 milyong kaso ng child labor noong 2022. Pero wala pang inilalabas sa datos para sa mga taong 2023 at 2024. Sa pag-aaral na ilabas din ng Philippine Statistics Authority nito lang nakaraang taon, hindi bababa sa 11 milyong bata ang maituturing na out-of-school youth. Employment o ang pagtatrabaho ang tinutukoy na pangunahing rason sa hindi pagpapatuloy ng pag-aaral. Parang ang bigat nun, makita mo yung mga anak mong nahihirapan para lang makatulong sa pamilya. Di po ba? Hindi naman mga sabi mo, tuwang-tuwa ako dahil nakatulong sila. Pero ang naramdaman ko, ang bigat nilang binabuhat, parang naramdam ko yan. Sobrang hirap ko dito. Kahit pagod,
magtrabaho pa rin. No, ng pamaraan, parang mayroon lang kami nga, hindi kami sobrahan sa gutom. Para kay Mang Rihiyo, hindi na sana kailangang magbalat ng buto ng kanyang mga anak kung may sapat lang na suporta na dumarating para sa mga tulad niyang magsasaka. Ang malaking mga farmer, yan ang inuna. Dapat simula sa maliit, papunta sa malaki. Siyempre, ang pagkain, lahat sa magsasaka galing ang pagkain natin dito mga Pilipino.